Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa Toyota Revo. Paano ito nagsimula? Bakit ito na-discontinued? Tapos yung pagbabalik nito uli sa market. Ang history po ng Toyota Revo or Toyota Tamaraw Revo ay matitrace way back 1975 pa noong mag-introduce ng isang prototype na utility vehicle sa Jakarta, Indonesia. Pero noon ay wala pa po itong pangalan. The next year, 1976, ay pumasok na po ito sa production dito sa Pilipinas. At pinangalanan po itong Toyota Tamaraw. Nahango sa isang endemic species ng maliit na kalabaw sa Mindoro. After ulit ng isang taon, 1977, ay ni-reintroduce po ito sa Indonesia uli. Pero ang naging tawag naman nila dito sa Indonesia ay Toyota Kijang, na ang ibig sabihin naman ay USA sa salitang Indonesia. Ang Generation 1 and 2 nitong Toyota Tamaraw ay more like pickup trucks. Ito po kasing Toyota Tamaraw noon ay dinesign specifically para doon sa mga third world countries na marami pang mga undeveloped na mga kalsada. Napakasimple lang po ng forma nito. Ang mahalaga lang po kasi dito ay applicable dun sa pamumuhay ng mga tao sa third world countries katulad ng Pilipinas. Kailangan maraming na isasakay or maraming na ikakarga. Kailangan din na matibay ito. Tapos higit sa lahat, kailangan ito ay mura lang. At i-design din po ito na kailangan madali itong ma-manufacture. Actually, sa sobrang dali ng pag-manufacture nito ay easy lang itong kopyahin ng mga talyer. Naalala ko nga po nung bata pa ako dito sa amin sa Valenzuela, yung kahabaan ng MacArthur Highway ay karamihan mga nag-a-assemble po yan ng PUJ, owner type jeep at saka mga Tamaraw. Bago po ito nakilala as AUV or Asian Utility Vehicle, tinawag po muna ito noon na PUV or Toyota Utility Vehicle. Pero dahil sa maraming brands ang naggawa din ng kanilang mga versions ng utility vehicle katulad ng Mitsubishi Cimarron, Ford Fiera, GM Harabas at Nissan Vida, ay tinawag po ito sa mas generic na pangalang BUV or Basic Utility Vehicle. Yung third gen po nito ay very familiar sa atin. Inintroduce po ito sa Indonesia noong 1986. Pero dito sa Pilipinas, dumating ito 1991 na. Tapos yung high side variant lang. 1993 pa dumating yung wagon type. Mas malaki po ito doon sa mga naunang generation. Tapos mas nagkaroon na po ito ng forma. Kasi this time, ang body po nito ay yung tinatawag na full pressed. Ganyan na po ang inimplement ng Toyota kasi para mabawasan daw yung paggamit ng masilya sa finishing. Yung mga unang labas po nito, ang steering ay yung tinatawag na recirculating ball type. Pero pagdating po ng 1992, ginawa na po itong rack and pinion. Tapos ang maganda sa third gen ay meron na po itong aircon. Yung mga unang labas po nito ay Toyota 5K ang mga makina. Then nung itinigil po yung 5K ay Toyota 7K naman po ang inilagay nila. At nagkaroon na rin po ng version na ang makina ay Toyota 2C diesel engine. Yung panahon po natin ngayon, mapapansin nyo, meron na tayong tinatawag na FX Terminal kung saan maraming mga nakaparadang van na UV Express. Pero yung pangalang FX Terminal ay hinango po yan dito mismo sa third gen Toyota Tamaraw kasi ang tawag po dito noon ay Toyota Tamaraw FX. Pero sa Vietnam, ang tawag po nila dyan ay Toyota Zace. Sa South Africa naman po, ang tawag nila dito ay Toyota Venture or Toyota Stallion. Tapos sa India naman ay Toyota Qualis. Dahil po sobrang successful itong Toyota Tamaraw FX, natural lang na magkaroon ito ng 4th generation. Yan na nga po yung tinatawag nating Toyota Tamaraw Revo. Naging available naman po yan dito sa atin 1997. Dapat daw ay year 2000 pa ito i-release, kaya lang nabalitaan ng Toyota na maglalabas ang Mitsubishi ng AUV din pagdating ng 1998 at yan na nga po yung Mitsubishi Adventure. Kaya mas inagahan na nila yung release ng Toyota Revo. Compared po dun sa Tamaraw FX ay mas rounded na ang shape.
kaya mas aerodynamic. Tapos mas malaki at mas mahaba rin po ito. Ang pintuan nito sa likod ay lift back na, hindi katulad nung Tamaraw FX. Ang pintuan nun sa likod ay yung swing door. Ang platform po ng Toyota Revo ay katulad ng sa 6th generation Toyota Hilux. Dito po sa Pilipinas, available ito sa gasoline engine. Tapos meron din pong naka-diesel engine na 2.4 liter Toyota 2L. Ang mga trim levels naman po na pwede nyong pagpilian dito noon ay ang entry level na DLX, meron ding GLX, SR or Sport Runner, and then meron din po silang high-end doon. Yan po yung LXB tsaka VX200. At hindi lang yan, nagkaroon din sila ng special edition na tinawag na Sport Runner J. Kaya lang guys, yung mga Toyota Revo noon na naka-diesel, ang makina po niyan ay Euro 2. Although malakas po ang makina nito at saka matipid sa fuel consumption, ito po ay nagiging mausok kapag naluluma at kinailangan ng ma-phase out. Pagdating po ng 2005, ang Toyota Revo ay na-discontinued na. Yan ay dahil sa nagkaroon ng tinatawag na IMV project ang Toyota. Ang ibig sabihin po nitong IMV ay Innovative International Multi-Purpose Vehicles. Ang aim po ng IMV project na ito ay makapag-produce ng mga mas modern na pick-ups, minivans, SUVs at MPVs outside Japan. At ang mga sasakyang na-release under this IMV project ay ang 7th generation Toyota Hilux, 1st generation Toyota Fortuner, at saka 1st generation Toyota Innova na naging kapalit ng Toyota Revo. Ang mga huling batch ng Toyota Revo ay pinaubos na lang ng Toyota sa mga car rentals, sa mga police departments, tapos yung iba ay pina-auction. Pero ngayong 2024 ay meron na po yang padating na kapalit. Kasi ibinabalik po yan ng Toyota na ang pangalan naman ngayon ay Toyota Hilux Tamaraw na very promising ang design at saka ang price. Sa Thailand po ang tawag dito ay Toyota Champ. Hindi pa po ako nakakita niyan sa personal pero sa mga pictures ang pansin ko ay medyo kahawig yung mukha nito sa Toyota FJ. Pero once na masilip mo yung gilid, alam mo na ito ay pangtrabaho ang magiging purpose. Kasi guys, yung labas nila ngayon ay single cab pa lang. So bahala na kayo kung ano ang gusto nyo maging likod nito. Pwede itong gawing drop side, pwedeng aluminum van, or pwede ring passenger van na katulad ng L300 FB. Tapos sa mga makina daw na nakasalpak dito ay pwedeng degasolina. Tapos meron ding naka-turbo diesel. Yan po ay coming soon pa lang sa pinakamalapit na Toyota dealer sa inyo. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin tungkol sa Toyota Tamaraw Revo. Kung meron po akong mga nakalimutang sabihin at meron kayong gustong idagdag ay welcome po kayo na ilagay yan sa ating comment section para mas humaba yung kwentuhan. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!